Bluetooth mode. Hello. Hello, Mike. Hello. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Narito naman po tayo upang mag-share ng kabutihan ng ating mahal na Diyos. Ang pagpapala na mula sa Panginoon ay ating maranasan sa mga oras na ito sa pamamagitan ng pagkikinig ng kanyang banal na mga salita. Sapagkat ang banal na kasultan, ito po ang maghahayag sa atin upang ating malaman ang mga bagay na gusto nating malaman tungkol sa Diyos. Walang ibang bagay ang magtuturo sa atin upang makilala natin ang ating Panginoon kundi ang banal na kasulatan. Kaya po narito po kami upang maghayag at magtuturo sa magitan ng kabutihan ng Diyos sa kanyang mga salita. Sapagkat walang ibang bagay ang magtuturo sa atin kundi ang banal na kasulatan. Sinasabi po ng unang Timoteo o ikalawang Timoteo 3:15 na mula sa pagkabata iyong nalaman ang banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng panampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So, ang Biblia, ito po ang daan na magtuturo sa atin para makilala natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na gusto nating malaman tungkol sa Diyos ay naisulat na po sa kanyang banal na kasulatan. At ito po ang banal na kasulatan, ang Biblia. Ang ating pong pag-aaralan ngayong kapatid ay tungkol po sa panukala ng Diyos sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ayan po. Kaya nga po ang ating pag-uusapan ay tungkol sa paanyaya ng Panginoon para tayo po lahat ay maligtas. Ayan si brother nandito kasama ko ulit. Ngayon mga kapatid, ating pong pag-aaralan sa magitan ng banal na kasulatan kung bakit mayroong tinatawag na kaligtasan at bakit ito'y lagi nating napapakinggan at napag-aralan at higit sa lahat ating tuklasin ngayon kung ano po ba ang tinuturo ng Biblia tungkol sa kaligtasan na inalok ng Diyos sa sangkatauhan. Ating pong pag-aralan at pag-usapan ngayon itong bagay na ito sapagkat ito'y mahalaga sa atin bilang mga taong nabubuhay sa sanlibutan ito. Kaya po ang tanong sa atin, bakit hindi natin ngayon nakikita ang Diyos? Bakit hindi natin siya nakausap ng personal? Ano po ba ang dahilan? Sabi po ng aklat ng Isaiah, chapter 59, ang versikulo po ay 2. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kundi pinaghihiwalay ng inyong kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong kasalanan ay siyang nagpubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. So ang dahilan pala, kahit hindi natin nakikita ang Diyos o nakakausap ng personal, ang dahilan ay ang kasalanan. Ang kasalanan ang siyang dahilan kung bakit hindi natin nakakausap ang Diyos sa ating panahon ngayon.
Pero may paraan para makilala at makausap natin ang Diyos, kundi ang banal na kasulatan. Ngayon mga kapatid, ang dahilan kung bakit hindi natin nakikita ang Diyos ay walang iba kundi ang kasalanan. At kung titignan natin sa banal na kasulatan, kung ano po yung kasalanan, ay walang iba. Ang kasalanan po ay ang paglabag sa kautusan ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng 1 Juan 3:4, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman siya sa kautusan. At ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan ng Diyos. Kaya nga po sa Biblia po, inihahayag na ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ngayon ang tanong, bakit hindi natin nakikita ang Diyos? Dahil po sa paglabag natin sa kautusan ng Diyos. Sapagkat kung walang kautusan, wala rin pong mabibilang na kasalanan. Kasi po, hindi magkakaroon ng kasalanan ng tao kung walang kautusan. Kagaya po ng isang traffic o signal light, kung wala pong nilagay na traffic sign, ay walang lalabagin ng tao. Pero dahil po mayroon pong nilagay na traffic sign, kung ikaw ay lumabag sa traffic sign, ikaw po ay nagkakasala. So, ang dahilan po bakit po nagkakasala ang tao, dahil po sa paglabag sa kautusan. Ngayon po, ilang kaya katao ang lumabag sa kautusan ng Diyos? Sabi po ng Roma 3:23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So lahat po ay nagkasala mga kapatid. Lahat ay lumabag sa kautusan ng Diyos. Kaya ano po ang bayad sa kasalanan? Sabi po ng Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan po ang bayad po sa kasalanan. So, sino ang unang nagkasala? Bakit ang tao ay mamamatay? Walang iba mga kapatid kundi ating magulang. Ating po pag-aralan ngayon kung paano po pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. At makikita natin ang plano ng Diyos para po tayo maligtas. Sabi po dito sa Roma 5:12, paano ba pumasok ang kasalanan sa sanlibutan? Bakit tayo lahat ay nagkasala at lumabag sa kautusan ng Diyos? Sabi dito sa Roma 5:12, kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ay nagkasala. Kaya nga po ang kamatayan ay ang bunga ng kasalanan. Dahil po lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan. At ang nagkasalang pasimula ay walang iba ang ating unang magulang, si Adan, si Eva. Kaya nga sabi dito kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Ngayon, ang tanong, paano ba nagkasala ang ating unang magulang na siyang dahilan ng lahat ng kanyang mga salin-lahi ay nahulog din sa pagkakasala? So ating titignan po kung paano nagkasala ang ating unang magulang. Ito po'y mabasa natin sa aklat po ng Genesis chapter 2, 16 at 17. Bago natin basahin ang aklat ng verse 16, pupunta tayo sa 15. Sabi dito, at kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan.
So, ang unang magulang na ating, ang unang taong nabubuhay sa libutan ay walang iba. Ang ating unang magulang, si Adan. Nung nilikha ng Panginoon, si Adan, inilagay niya doon sa paraiso, sa halamanan ng Eden. At pinag-utos niya na alagaan ang halamanan iyon. Subalit, nagbigay siya ng kautusan na itong kautusan ito ay pamantayan ng Diyos bilang sunod sa Kanya o bilang katapatan ng isang tao na Kanyang nilikha. Sabi niya dito sa verse 16, at inutos ng Panginoon sa lalaki na sinasabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka na may kalayaan. So, lahat ng punong kahoy doon sa halamanan ng Eden ay malayang kakainin ng ating unang magulang si Eva at si Adan. So, pinag-utos ng Panginoon sa verse 17, natapat sa kahoy ng pagkagilan na mabutit masama, ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. So dito po ipinapakita sa talatang ito na ang Diyos ay nilikha ng Panginoon na mayroon pong tinatawag na kalayaan sa pagpili. Sabi ng Panginoon sa lalaki, sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay malalaki kayong makakain. Ibig sabihin, sa lahat ng punong kahoy doon sa halamanan, subalit mayroong isang punong kahoy na hindi pwedeng pakialaman. Na itong punong kahoy na ito po ay nagpapakilala at nagpapakita ng pamantayan ng Diyos o kautusan ng Diyos. Na kapag pakialaman ito, ang tao po ay mahulog sa pagkakasala. Ngayon mga kapatid, so ang ating unang magulang ay binigyan ng Diyos ng tinatawag na kalayaan sa pagpili. Kung tunay na walang kalayaan sa pagpili ang isang tao, wala siyang kakayanang piliin ng tama. Bakit ibinigay ng Diyos ang kalayaan sa pagpili? Sapagkat tayo po ang pipili kung ano po ang ating susundin, ang sarili natin o hindi. Ang hindi kayang gawin ng Diyos sa isang tao ay pangunahan ng desisyon kung anong mayroon tayo. Tayo ang pipili kung ano ang gugustuhin natin. Pero mayroong ibinigay ang Diyos sa pamantayan para ating susundin siya. Kaya nga sa panahon na nilikha ng Panginoon sa Adan sa Eva, ang punong kahoy ng pagkilala at mabutit masama, ang siyang pamantayan ng Diyos bilang pamantayan, katapatan sa pagsunod sa Kanya. Ang gusto ng Diyos sa Kanyang nilikha, susunod sila sa magitan ng kanilang kalayaan sa pagpili. Hindi dahil sa pabilis-pilitan, kundi dahil mahal nila ang Diyos. Gusto ng Diyos na susunod tayo sa Kanya sa pamagitan ng ating pagmamahal, kalayaan sa ating pagpili. Gusto ng Diyos na piliin natin siya, na sundin natin siya, hindi sa pamagitan ng ating sapilitang pagsuhan, kundi gusto natin mahalin ang Diyos. Subalit, sabi nito, dapat sa kahoy na pagkakilala na mabutit masama, ay huwag kang kakain niyon. Ito po ang instruction ng Diyos. Sapagkat sa araw na ikaw kumain niyon, tiyak na ikaw ay mamamatay. So paano po nahulog sa pagkakasala ang una nating magulang? Kung ating babasahin po, walang ibang matatagpuan natin sa aklat ng Genesis sa chapter 3. Dito po nahulog ang ating unang magulang sa pagkakasala. Kaya sabi dito sa verse 1, ang ahas nga ay lalong puso kaysa alinmang hayop sa parang nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay ba ang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Ito po ang tanong ng ahas tungkol sa babae na ating unang magulang. Sumagot ang babae sa Eva at sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng punong kahoy sa halamanan ay makakain kami.
datapwat sa bunga ng punong kahoy na sa gitna ng halamanan, ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, hiwag ninyong hipuin, baka kayo'y mamatay. Ano po ang sinagot ng ahas? At sinabi ng ahas, babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Ang sabi ng Diyos, kapag ikay kumain sa punong kahoy niyaon, tiyak na ikay mamatay. Subalit, nagsisinungaling ang ahas. Ang sabi, tunay na hindi kayo mamatay. Kaya po ang ating unang magulang ay nahulog sa pagkakasala, sa paglabag sa kautusan ng Diyos. Mas pinaniwalaan ni Eva ang salita ni Satanas kaysa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay tiyak na sinasabi ng Diyos, sa araw na ikay kumain niyaon, tiyak na ikaw ay mamatay. Subalit sinabi ng ahas, tunay na ikaw ay hindi mamatay. Kaya ano nangyari? Na makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuti kanin, nakakalugod sa mata, at ang kahoy na nasa upang magpantas sa tao ay bumiyang at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawa kasama niyang kumain niyaon. Kaya dito po natin nakikita ang ating unang magulang ay nahulog po sila sa labag sa kautusan ng Diyos at sa kanyang banal na kasalita. Sapagkat mas niwalaan ni Eva ang salita ng ahas kaysa salita ng Diyos. Kaya kapatid, mga kaibigan, itong banal ng Diyos, ito po ang magtuturo sa atin para malalos kung ano ang kanyang pamantayan, kung ano ang kanyang batas. Ang tanong, saan sa kautusan nagkasala ang ating unang magulang? Sa unang kautusan ng Diyos. Sa unang kautusan ng Diyos, sinasabi sa Exodus 20 verse 1, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Mas sinunod ni Eva na pakinggan ang salita ng ahas kaysa salita ng Diyos. Mas sinunod ni Eva na pinaniwalaan ni Eva ang ahas kaysa ating Diyos na manlilikha. Kaya po, nahulog ang ating unang magulang sa kasalanan at tayong lahat din po ay nahulog sa pagkakasala. At ang sabi ng Roma 3:23, yamang lahat ay nagkasala at hindi nakaubos sa kaluhutian ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So mga kapatid, ano ang plano ng Diyos dahil lahat tayo ay nagkasala? At ano ang hatol na igagawad sa sangkatauhan dahil po lahat tayo nagkasala? Ang sabi po ng Roma 5:18, ito po ang sinasabi. Kaya kung paano sa pamagitan ng isang tao ang isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng tao. Dahil tayo pong lahat ay nagkasala at ang hatol sa sangkatauhang nagkasala ay parusa sa dagat-dagatang apoy. Yan po ang inahayag. Kaya nga po itong sanlibutan, ito po'y linisin ng Diyos sa pamagitan ng apoy sa paglipo sa lahat ng taong masama. Ito po ang sinasabi sa 2 Pedro 3:7, ngunit ang sangalangitan ngayon at ang lupa sa magitan ng gayon ding salita ay iningatan talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom at sa paglipo sa taong masama. Kaya nga po ang kaparusahan sa kasalanan ay ang apoy na dagat-dagatang apoy. At saan ito gagawin ng Panginoong Diyos ang apoy na ito? Ito po'y ibubuhos ng Panginoon dito sa langit at lupa. At ito po'y nakareserve na. Sabi nito, ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayong di salita ay iningatan
na talaga sa apoy o nakareserve ay tinataan sa araw ng paghukom at paglipo sa mga taong masama. Dahil po ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at ang kamatayan ito ay ikalawang kamatayan sa dagat-dagat apoy. Ang hatol sa lahat ng tao ay dagdagang apoy. Alam mo bakit? Ang dagat-dagat apoy ay hindi dapat ito sa katauhan. Ito po ay nakalaan lamang kay Satanas. Nakareserve po itong sanlibutan para sunugin sa dagat-dagat apoy kay Satanas. Sabi po ng Mateo 25 verse 41, sabi dito, kung magkagayon, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsalayo kayo sa akin, kayo mga isinumpa, at mapasapoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Itong apoy na nakalaan sa sanlibutan, susunod sa sanlibutan, na i-reserve na ito kay Satanas at sa kanyang mga anghel. Pero lahat po ng mga tao na nahulog sa pagkakasala at nangatol sa kasalanan ay kamatayan, ay tumoy dagat-dagat ang apoy, mapasama po sila sa dagat-dagat ang apoy. Subalit, ang Diyos ay pag-ibig. Dahil mahal tayo ng Diyos, ayaw niya tayo mapahamak sa dagat-dagat ang apoy. Siya po ay nagpanukala ng kaligtasan sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng pagsugo ng kanyang anak para mamatay sa kalbaryo ng cross, para tumusin ang ating mga kasalanan upang tayo hindi mapahamak sa dagat-dagat ang apoy na inilaan ng Diyos sa sanlibutan ito. Ipinadala ng Diyos ang kanyang buktong anak para po tayo maligtas. Sabi po sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang buktong anak upang ang sino man sa kanyang sumampalataya ay hindi mapahamak sa dagat-dagat na apoy, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi sa Roma 6:23, dahil lahat tayo nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit, ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ginawa na po ng ating Panginoong Jesucristo ang pagtubos sa ating mga kasalanan. Matagal ng panahon na ginawa ito sa kalbaryo ng cross. Siya po yung kordero ng Diyos na namatay para sa ating kasalanan. Ayon po sa Juan 1:29. Sa panahon ng Old Testament noon, kapag nagkasala ang isang tao, ang bayad po ay kamatayan. Ang solusyon po ay sa pamagitan ng kamatayan. Kukuha sila ng isang kordero, at isang kordero ito dadalhin po sa santuaryo. At ang kordero iyon, kung ikaw ay nagkasala, ang tutubos ng iyong kasalanan ay ang kordero na walang kapitasan. At ang kasalanan na iyong ginawa, ang magbayad noon ay ang kordero. Ang gagawin sa kordero, siya po ay papatayin at susunugin. At ikaw na makasalanan, ang gagawin mo sa iyong kasalanan, iyong ikumpisa na iyong kasalanan doon sa kordero. At ang kasalanan mo ay tatanggapin ng kordero. At ikaw ay mapapatawad sa iyong kasalanan. At ang kordero iyon na inaalay bilang kasalanan ay kumakatawan sa ating Panginoong Jesucristo. Si Kristo na ang bayad ng ating kasalanan. Kung tayo po ay nagkakasala, lumabag sa kautusan ng Diyos, ating kilalanin ang ating kasalanan. At kung ating kinikilala ang ating kasalanan, ating po ipahayag
sa kordero na pinatay na walang iba ang ating Panginoon Kristo. Sapagkat ang kanyang pangako, kung tayo po'y magsisi sa ating mga kasalanan, sinasabi po ng unang Juan 9, kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo pagkakawarin sa ating mga kasalanan at tayo linisin sa lahat ng ating kalikuan. Totoo po mga kapatid, mga kaibigan, na ginawa na ng ating Panginoong Kristo ang pagtubo sa ating kasalanan matagal na panahon. 31 pa ito kanyang ginawa. Siya ay nabayubay sa Kalbaryo ng Krus para sa ating kasalanan upang tayo matubos. Ngunit ang ating pong response sa ginawa ng Panginoon sa kanyang ginawang sakripisyo sa Kalbaryo ng Krus para sa ating kasalanan upang tayo mapatawad, tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoon Kristo. Tanggapin natin siya bilang personal tagapagligtas, bilang ating kabayaran sa ating kasalanan, at ang pangako niya, ating pong ikumpisa ang ating kasalanan at tayo pagkawarin sa lahat ng kalikuan. Kung tayo po ay nagsisisi sa ating kasalanan, talikuran po natin ang ating mga kasalanan at sumunod sa kanyang kautusan. Sapagkat ang paglabag sa kautusan ay ang kasalanan. Kung patuloy tayo gagawa ng kasalanan, walang saysay po ang ating pananampalataya. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ginawa ni Kristo ang pagtubos sa kasalanan natin, ang ating pong bahagi ay sumampalataya sa ating Panginoon at tiyak na tayo po'y tatanggapin ng ating Panginoon Kristo. Mga kapatid, mga kaibigan, ang panawagan ng Diyos sa ating lahat sa aklat ng Revelation 14, panahon na po ngayon, 6-7, sinasabi doon, at nakita kong ibang anghel lumipad sa gitna ng himpapawid na may mabuting balita upang ipahayag sa mananahan sa lupa, sa bawat angkan, wika at bayan. At ang mabuting balita ay walang iba, ang ating Panginoong Kristo. Bakit kailangan dala ng mabuting balita ang salibutang ito? Ano ang dahilan? Sabi po ng Isaiah 24, verse 5, ang lupa naman ay nadumihan sa lahat ng maninirahan doon, sapagkat kanilang sinuway ang kautusan at binago ang alituntunin, sinira ang walang hanggang tipan. Ito ang dahilan bakit kailangan dalhan ng mabuting balita ang lahat ng nirahan sa lupa, para ang tao ay magsisi, talikuran ng kasalanan, tanggapin ang ating Panginoon Kristo at sumunod sa kanyang kautusan. Ito ang mabuting balita. Ang sabi sa Revelation 14 verse 7, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluhian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Magsisamba kayo sa gumawa ng langit at lupa at ng dagat at ng bukal ng tubig. Ang pagkatakot sa Diyos ay pagsunod sa Kanyang kautusan. Sa Ecclesiastes 12:13, sinasabi doon, ito ang wagas ng bagay natin narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ang tungkulin ng tao ay sumunod sa kautusan ng Diyos. Bakit tayo nahiwalay sa Diyos? Dahil tayo lumabag sa kautusan ng Diyos. At kung kinikilala natin ang ating Panginoon Kristo bilang pagtubo sa ating kasalanan, sumampalataya tayo at magsisi. At kung tayo magsisisi, tatalikuran natin ang ating kasalanan at sumunod sa ating Panginoon. Sapagkat ang paglabag sa kautusan ay kaparusahan ay kamatayan. At ang kamatayan niyan sa ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Mga kapatid, mga kaibigan, ang mensaheng ito ay binigay ng ating Panginoon sa magitan ng Kanyang salita ay huwag po natin ibaliwalain. Sinasabi ni Jesus Christ sa Lucas 11:28, higit na mapalad ang nakikinig kung tinutupad ito. Sapagkat kung tayo nakikinig
kung walang pagtupad ay walang saysay. Sa Revelation 1:7 o 1:3, chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng salita ng propesiya at tumutupad sa mga bagay na susulat doon, sapagkat ang panahon ay malapit na. Kung tayo po ay nagbabasa, mapalad po ito, mapalad po kapatid. Kung tayo po ay nakikinig, mapalad. At higit na mapalad, kung ating binabasa ang banal na kasulatan, ating pinapakinggan ito, kung ito ay ating tinutupad. Mga kapatid, mga kaibigan, ang panawagan ng Diyos, tayo po ay nasa huling panahon nito. Panahon na po ngayon para po tayo magbasa ng banal na kasulatan. Alamin ang kasulat dito at ang maplano ng Diyos sa ating buhay. Gusto ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas at makaalam sa katotohanan. Bago ako magtatapos, mga kapatid, nais ko